Ayon sa batas ng Pilipinas, kapag may nahukay na treasure, ang bahagi ng treasure sharing sa gobyerno ay nakadepende sa uri ng lupa o lugar kung saan ito nahukay. Una, treasure hunting sa public lands. Ang gobyerno ay may karapatan sa 75% ng halaga ng treasure, habang ang treasure hunter ay makakatanggap lamang ng 25% bilang bahagi ng kanyang pagkakakita at paghahanap. Pangalawa, treasure hunting sa private lands. Kapag ang treasure ay nahukay sa pribadong lupa, kailangang may pahintulot mula sa may-ari ng lupa at gobyerno. Sa ganitong kaso, ang gobyerno ay makakakuha ng 30% ng treasure habang ang natitirang 70% ay paghahatian ng may-ari ng lupa at treasure hunter. Pangatlo, treasure hunting sa underwater, shipwrecks o sunken vessels. Sa mga nahukay na yaman mula sa mga lumubog na barko o sasakyan sa ilalim ng tubig, ang gobyerno at treasure hunter ay maghahati ang 50% to 50% na bahagi. Bukod dito, kinakailangan ng permit mula sa gobyerno, DNR o Office of the President bago magsagawa ng treasure hunting, at ang mga nahukay na yaman ay kailangang i-report at dumaan sa proseso ng auditing at evaluation ng gastos bago maipamahagi ang mga bahagi sa kabuuan. Ang treasure sharing ay legal na nakasaad upang maprotektahan ang interes ng gobyerno bilang may-ari ng mga likas na yaman at upang maayos ang proseso ng